Abogado ng presidente ng Pilipinas sa issue ng pinaghahanap na si Mary Grace Piatos. Si MJ Mondihar. Yan na, si Mary Grace Piatos. Nakita nyo naman yung nasa may papel, Mary Grace Piatos. Oh, si Mary... sinasabi nila na si Inday daw yun. Oo, sabi ko nga hindi si Inday yun, si ano yun. Baka si Lisa Tanas yun. Hindi si Inday Sara, Diyos mio. So sinasabi nila siya daw ang buwisit na si Mary Grace Piatos. At ipapaliwanag sa atin ni Sal Panelo kung ano yung sistema. Again, si Sal Panelo galing yan sa very successful na na laban sa mga komunista yung panahon ni PRD. Nakita natin kung gaano kagaling to si Sal Panelo. Oy, Jonard Bulangis. Oo nga, dilim-dilim dito. Naantok na ako sa dilim. Napapapikit na ako. Sige, diretso. So, ipapaliwanag sa inyo dito ni Sal Panelo kung ano yung bagay na gusto nilang i-expose. That's why, kasi hitting two birds in one stone yung mga makakaliwa dito. Una, pwedeng matanggal si VP Sara, tapos perpetual disqualification. Pangalawa, nakakapagpropaganda sila against sa mga Duterte at nakakakuha sila ng mga simpatsya. Nakakapaghiganti na sila dahil sa mga Duterte na ubos yung mga... Nahirapan sila Franz Castro mag-recruit siguro. Di umano Hypothetical lang yun. Nahirapan siguro sila, kaya ganun. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. Hindi nila alam kung paano nilang sisirkusin yung hayop na Piatos na yan. Sa report. May 1 milyong pisong pabuya ang Kamara para sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Mary Grace Piatos, ang taong pumirma sa karabihan ng acknowledgement receipts sa confidential funds ng Office of the Vice President. Bahagi yan ng investigasyon ng mababang kapulungan sa confidential funds. Buti nga, Mary Grace Piatos Buti nga, hindi nilagay dyan, Mystica. Hindi ba? O kaya nilagay dyan, Anharot, ganun. Tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Sa katunayan, ipinahanap na itong si Piatos sa NBI at PNP. Pero ayon sa Philippine Statistics Authority, wala namang nakarehistrong Mary Grace Piatos sa kanilang database. Para kay former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, maaaring sinadya ang paggamit ng pangalang Mary Grace Piatos na wala sa alinmang government database. Ito, MJ, ang mga hindi gumagamit ng utak. Sa tingin mo ba, kung ikaw, MJ, ako ang gobyerno, kinuha kita, bibigyan kita ng pera para bigyan mo ko ng impormasyon sa kalaban ng Estado. Yan yung sinasabi nating common sense, Kasi hindi nila naiintindihan itong sinasabi ni Sal Panelo na Intel funds nga yan Siyempre, kung ano man yung mga nagaganap dyan, talagang hindi natin dapat ungkatin at hindi natin dapat halukayin. Kasi nga, confidential nga yan Madami mga involved na tao, institusyon at kung sino-sino pa ang tinatap ng opisina ni Vice President para labanan ng insurhensya. Hindi, totoo yan. Ikaw ba tatanggap ka ng pera, ilalagay mo pangalan mo? Di ba sabi ko, may resibo. Para magkaroon yun ng magandang justification, yung budget na yun, kailangan mo ng maayos na resibo. Putang ina, sino? Sinong mga Intel officer ang nagdi-declare ng kanilang identity? More so, nagdi-declare ng pagdating sa kaperahan? Wala. Walang ganun, mga bossing. Hindi. Kasi sigurado patay ka. Laglag ka. Patay, hindi lang papatayin ka. Sabi nga ni Sal Panelo, considering na yan yung pangalan dyan, Mary Grace Piatos. Considering na yun, ang tanong, bakit siya nagtatago ng pangalan niya? Hindi niya pwedeng ilagay yung totoong pangalan niya. Na-access yun ng classified nga yung mga yung mga operations nila Diyos ko, day. Oy, salamat kayo. It's me. Napakagonggong na isipin mo talaga na itong si Inday Sara ay nangulimbat ng pera. Magkano lang yung pinag-uusapan natin pera rito kumpara sa ninakaw ninyo araw-araw sa dami ng yan?
ng mga isinuka mong impormasyon laban sa Estado. Sabi pa ni Panelo, pinoprotektahan ng Estado ang identity o pagkakakilanlan ng kanilang informants, pati ang kanilang mga asset. Kaya hindi na ito nagtataka pa kung bakit may ganoon. Isidore, salamat kayo Mr. Chair Lobos Dada. Shout out again to those friends. Antay Duterte, malapit na silang magka-heart attack. Oo, kailangan silang atakin sa puso, hindi tayo ha. Baka mamaya kakatrol nila. Kaya nga kayo, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong nanonood sa mga vloggers na hindi nyo gusto. Oo, huwag kayong manood ng mga... huwag kayong tumatangkilik ng mga ganyan. Manghakbang ang OVP. Kaya ho, Mary Grace Piatos talagang iyan ang ilalagay. Iba-iba, di ba? Ang dami sinasabing mga peking pangalan. Natural. O hindi nyo ginagamit sentido komunyo eh. Confidential funds nga eh. Batay sa karanasan ni Panelo sa Duterte Diba? Sinabi natin, safe house. Safe house Ano specs ng safe house? Mantakin mo para magmukha lang na nag-overprice si Inday Sara, ikinabit nila or ikinumpare nila sa isang mamahaling hotel resort dyan sa Boracay. Kundi ba naman mga engot tong mga to? Putakin na, kailangan niyang itago yung identity niya kasi pag inilabas niya yung identity niya, hindi lang siya mamamatay. Drug lords at saka mga NPA ang kalaban natin dito. Uubusin ang buong pamilya mo niyan. Diyos mio. administration, mahalaga ang anonymity sa larangan ng surveillance at intel operations. Git din ito na kaya gumastos ng gobyerno ng milyong-milyong pondo sa maikling panahon. Kapag Ay, sa Mendang kayo. Salamat kayo, Mr. Chair. Boss Dada, alis muna ako. Manood muna ako ng football. O sige, sabihan mo sa 49ers natin, galingan ha. Huwag ka magpakalasing dun. Sa Mendang ha, baka magka-boyfriend ka bigla ng di oras ha. Ingat lang. Sige, pasok. national security na ang pinag-uusapan at prerogative ng OVP kung paano nito gagamitin ang confidential funds laban sa mga kalaban ng Estado. Kukuha ka ng impormasyon sa mga kalaban. Kanino mo kukunin yan? Hindi sa ordinaryong tao. Walang alam yan. Kukunin mo yan doon mismo sa loob ng kalaban. O kaya sa mga kakampi ng kalaban, may access. So, kukuha ka ng impormasyon. Hindi bibigay siya ng libre. Kukunin mo yan sa pamamagitan ng pagbayad sa kanila. Tama yun. O, tinan mo gagawin ha. Ako yung asset. Kukuha ka ng impormasyon sa akin. Siyempre, mayroon overhead expense yan. May mga itatap-tap pa yan ng mga ibang mga intel officers din. To gather information. O, pag nasa kanya ng impormasyon, naturalmente, bayaran portion. Oy, sa Mindang, 49, maraming salamat ay, nag-ano ko na pala yan. Siyempre, pagtanggap ng asset ng pera, anong gagawin ng asset? I-issue ang kanya ng resibo. Ano yun? Pagiging negosyo, ang pagiging private detective or intelligence officer? Walang hiya naman talaga. Saan planeta nag-i-exist yung ganyang mga pananaw sa buhay? Isa sa mga kalaban ng Estado, ang teroristang grupong CPP, NPA, NDF at kapuna-puna na mga tinaguri ang legal front nito sa Kongreso o ang Makabayan Bloc, ang mga party list na Di ubra yung yung dalawang sungay lang dito sa tatlong itlog na to. Ang dapat dito, paikot yung sungay. Mga 10 paikot para talagang putang ina yan. Makasuwag kayo ng maayos. Bela, Bayan Muna, at teachers at kabataan na naunang tinukoy ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na mga kalaban ng pamahalaan. Ang siya naghain ngayon ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte gamit ang issue ng confidential funds. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal. Paliwanag na, common sense daw. Sentido common, mga bossing, na confidential nga yan eh. Kapag ka ikaw kinumpara mo yung isang safe house sa isang magandang hotel, alam mo na kagad kung anong gusto mong i-project sa tao. Gusto mo na kagad i-project sa tao na magnanakaw talaga, ino-overprice. Pero kung titingnan mo, inalam nyo ba or sinabi nyo man lang ba sa tao na ito yung specs ng isang safe house? Oo, para sa mga natin, para doon sa mga intelligence officers natin na nagdadelikado buhay. Alam mo ba kung magkano expenses natin doon?
Napakalaki, kaya wag nun yung ikukumpara sa isang resort. Dahil yung resort, tutangin ninyo, gumagawa talaga yun ng pera. Wala namang ginagawa yun para sa bayan bukod sa baka pagbabayad na ng puwis, hindi pa kompleto. O, hindi ba? So, yan yung sinasabi natin mga bossing na magandang paliwanag. Ako ba, kung ako asset, ilalagay ko totoo kong pangalan? Yan ang panatero, walang inuurungan.